Isa na naman pong 3-story house ang natagpuan natin dito sa Pinewoods Golf and Country Estate. Ang Pinewoods Golf and Country Estate po ay kilala na isa sa pinaka-high-end subdivisions dito sa Baguio City. So ito po yung bahay. Samahan niyo po ako. Let's go! Dito guys, mapapansin po ninyo, nasa cul-de-sac po tayo. So papakita po namin yan sa drone shot yan. And dito po sa likod ko, makikita nyo, napakahaba po ng frontage natin. Yung isa sa mga maganda rito sa property na ito. Ito pong gate natin, mapapansin nyo, ginamitan po ito ng yung ginagamit na pintura sa mga sasakyan. Kung kaya naman kahit matagal ng pinintura yan, parang hindi siya kumupas, hindi po siya nabakbak. Lahat po ng mga bakal na yan, ginamitan ng ganong klaseng pintura. Guys, mapapansin nyo yung bahay, it's a earth colored. Ginamitan po siya ng black, ginamitan siya ng dark gray, light gray, maroon. Meron tayong brown dito. Napakagandang tignan. And then, dito po sa part na ito, meron po tayong covered na car garage, at dito naman sa bandang kanan ko, nandiyan naman yung open car garage natin. Sa palagay ko, mga 4 to 5 na sasakyan ang kasya doon at 2 naman dito. So mga 6 to 7 sasakyan ang kasya po rito. Imagine guys, kapag marami kang sasakyan, mahilig kang sasakyan, pwede kang mag-park dito sa loob ng bahay mo at pwede rin dito sa may cul-de-sac. Sa ngayon, wala pa pong restriction ng subdivision natin pagdating sa parking, so pwede pa po kayo mag-park dito sa labas. Kapag marami kang sasakyan, bagay na bagay ang bahay na ito sa'yo. Dito po guys, yung main entrance natin. Ito yung main door natin. Pero bago po natin pasukin yan, gusto ko po muna ipakita sa inyo itong nasa gilid ko. Ito po yung sinasabi kong open space sa inyo kanina. So dito po, kasya pa po ang 4 hanggang 5 sasakyan. Makapapansin nyo po, yung mga fence natin, ginamitan po nila ng semento. So hindi po sila nagtipid. Napakataas po niyan, napaka-safe. Mapapansin nyo po, meron po tayong mga solar-powered na ilaw. So kahit na matagal kayong hindi pumunta rito sa bahay po ninyo, para pa rin nagmumukhang merong tao kasi merong ilaw. Dito po sa ngayon, hindi nila ginagamit ito na parking, pero nilagyan po nila ng mga old na kahoy, napakaganda. So black, ito yata yung sa palagay ko lang pinapadaanan ng apoy para maging kulay black. Old na mga kahoy na ginawang tables and chairs. So dito po sa gilid, may access po tayo dito papunta rin sa may maid's room and service area. Pero bago natin puntahan yun, gusto pong emphasize tong napakaganda nating mga sliding doors, guys. Tingnan nyo naman. Gumamit po sila ng mga beveled glass po dito. Tapos hindi po PVC to guys Solid wood po ito mga to. Hindi po yan PVC or WPC. Napakaganda ng mga ganyang klase ng sliding doors. So ito po, sa likod, mapapansin ninyo, dito may hagdanan. So, papunta po rin sa taas, meron po dong 5 tangke ng tubig. So, dito po kasi sa Pinewoods, ang pagdating po ng tubig, water district po kasi ito, Baguio Water District, kailangan mo talaga ng reservoir ng tubig. Kaya naman ito, meron po siyang 5 tangke ng tubig. Dito po, meron po tayong toilet and bath para sa maids natin. Ito po siya. Ang ganda. Imagine, pang maid and drivers to, pero ang ganda.
Ang ganda po ng toilet and bath na ito. Then dito po, yung ating maid's quarter utility area. Mamaya po natin papasukin yan, guys. Balik po muna tayo dun sa main entrance. Okay? Very good din yung ginawa nila na floor dito para hindi madulas. Then guys, so nandito po tayo sa may main entrance natin. Etong side naman na to, ang titignan natin. Let's go. Ito po yung covered parking natin na kasyang maka-accommodate ng 2 sasakyan. Ito po siya. And dito sa side na to, mayroon po ulit tayong access papunta dun sa likod, dun sa may service area natin or dun sa maid's room. Ganito po siya. Meron din po mga wall lamps dito para hindi madilim pagkagabi. Okay. So guys, papasukin na po natin yung bahay. Let's go. Ilang steps to? 1, 2, 3, 4. So, 4 steps mula dun po sa may ating cul-de-sac. Ito po yung bahay. Makikita nyo po, malaki po itong main door natin. This is a single door. Welcome to your home. Wow. Solid wood po ang halos lahat ng ginamit dito, pati po yung pinasukan nating main door na yan. Bubungad po sa atin dito yung living room natin or receiving area. Mayroon po siyang high ceiling, so open below po ito. Mapapansin po natin, tapos may magandang chandelier sa taas. Ang mga furniture, guys, kasama na po yan sa binibili nyong bahay. At ang mga furniture po na ginamit dito ay hindi basta-basta. Para mas ipaliwanag ko sa inyo na mabuti, panoorin nyo na lang po mamaya. Papakita po natin lahat yung mga furniture, yung mga detalye po nito. Ito po, katulad na lang nito, leather po ito. Yung ating sofa set na yan. And then guys, open layout. Makikita nyo po, nandito po ang dining area natin. Nandiyan po ang ating kitchen. So, itong dining area natin, good for 8 po ito. Makikita nyo po. May maganda tayo ditong chandelier. At, isa po sa talagang nakuha yung atensyon ko, ay itong mga isda na ito. Napakaganda niya. May malaki po tayo dito. Sobrang haba na console table. At napakaganda ng pagkakalagay ng, hindi ko alam, hindi naman painting ito. Ano ba tawag dito? Napakaganda. Basta yan, mga isda po sila. Alright, so dito po sa may bandang kaliwa ko, nandito po yung kitchen natin. Mapapansin po natin, lahat po na nakikita nyo rito, kasama na po yung mga cross-stitch na napakagaganda na yan, ay sinama na po ng cellar. So meron po tayo ditong kitchen appliances like ito pong refrigerator natin. Meron din po tayo ditong mga cabinets. So, sa taas ng ating sink, meron pong cabinet at sa baba niya meron din po mga cabinets. Ito po mga to ay closed. O may mga organizer din po dito. So, soft close po siya. Papansin nyo, parang nag-aaway, di ba? Nagbabalibagan pagka medyo mabilis magsara. Sukat na sukat din po yung mga furniture, mapapansin po ninyo, hindi po siya yung parang bombarded ng malalaking furniture, yun naman ang kagandahan niya. Magiging maliit kasi ang lugar kapag malalaki masyado yung furniture mo. Dito po guys, meron po tayong pantry. Ito po yung pantry natin. 1, 2, 3, 4. So may 4 shelves po siya. And dito po ay merong toilet and bath. So ito po yung toilet and bath natin. Makikita nyo floor to ceiling po yung ginamit nilang tiles. And meron po tayong mga design na dito. Katulad nito, meron po ditong display. Meron po ditong cross stitch. So hindi na po nila tatanggalin yan. Meron po tayo ditong barn door or pocket door.
papunta po dito sa dirty kitchen natin. Let's go. Tignan natin. Ito po yung dirty kitchen, guys. Maluwag, maliwalas kasi open siya. So, very comfortable at talagang makakapagtrabaho ng maayos yung mga maids ninyo balang araw. Tapos dito po, guys, meron pong maluwag din na room. Ito po ay pwedeng gamitin ng maid. Pwede rin po itong gamitin ng driver. At gustong-gusto ko yung mga ganitong klaseng, alam mo yung mga old wood na ginawang lamesa at upuan. Napakaganda. Napakadami po, kanina ko pa napapansin, simula dun sa may kabilang side, ang dami po ng mga ganito na wood. At kasama na po yan sa binibili nyong package. House and lot package. Guys, meron din po ditong lutuan kung sakali man na hindi sarado yung bahay at nandito yung maid, hindi niya na kailangan magluto sa loob para sa sarili niya. Ito rin pala, pocket door din po to. So balik po tayo dito sa loob ng bahay, guys. Pasukin po natin yung second floor. Let's go. So dito po, hindi na nila nilagyan ng kahit na ano dito sa ilalim ng hagdanan. May space pa po dito. Pwede niyo pong lagyan ng design yan. Yung iba kasi nilalagyan nila ng mga isda, nilalagyan ng mga bato-bato. So, ganyan po siya. Guys, gusto ko i-emphasize tong wall natin dito. From floor to ceiling hanggang third floor, ganito po tong cladding na ito. This is a wood cladding at solid wood po yung mga ginamit nila dito. This combination of wood and glass po itong ating hagdanan. Tara po. Makintab po ito dahil sa ginamit nilang varnish. Ito po yung open below na sinasabi ko sa inyo kanina. Pwede yung silipin dito yung mga kaibigan ninyo, mga bisita ninyong kamag-anak habang nakaupo sila dun sa inyong sala. Napakaganda po na chandelier na ito. Ito, very striking siya dun sa labas kanina, di ba, yung chandelier. So dito po, mayroon pong 4 na bedrooms dito sa floor na ito. Unahin na po natin ito nasa kanan ko. Let's go. Ito po yung isa sa pinakamalaking room. Isa sa pinakamalaking rooms dito sa bahay. Mayroon po tayong 2 queen size bed na kasyang-kasya dito po. At meron na rin po tayong cabinet dito. Ang ganda rin ng design, mapapansin ninyo. Puro po siya bintana. Very nice. Meron din po dito ang fluted panel ng PVC. Alright. Then, dito po sa kaliwa ko, makikita nyo po, meron po tayo ditong toilet and bath. Floor to ceiling na naman po yung ginamit na tiles dito sa part na ito. And may mga kahoy po dito. Wood elements. And then tiles nung nandito sa ano niya, countertop. Very nice. Dito naman po, yung ikalawang bedroom natin. Mapapansin nyo guys, yung floor natin, puro po sila wood. Dito po kasi sa Baguio, malamig. So, kapag wood ang floor mo, hindi ka masyadong nalamigan kahit wala kang tsinelas. Pansin nyo guys, meron na naman po tayong wood, PVC fluted panel dito. And meron po kayong cabinet. The third bedroom, ganun po uli. Dito po sa may head part ng bed natin, meron po tayong PVC fluted panel. And then, our master bedroom. So, consistent po siya. Yung floor po natin sa buong floor na ito ay wood. At napakatibay tignan kasi glossy siya na nalagyan ng varnish. Very nice. So, pasukin po natin to. Let's go. Makikita nyo yung furniture po dito na hindi siya usual na nakikita. Katulad na lang po ng bed na ito.
Napakaganda. May fluted panel na naman po dito sa may head part ng bed. At nilagyan po nila guys ng ng bakal dito. So, bilang just in case man na may pumasok dito sa bahay or pinasok kayo, hindi kayo kaagad mapapasok dito sa kwarto kasi meron pong mga bakal na nilagay. So, ganyan po siya. And then, meron po ditong cabinet. At dito po ang master toilet and bath natin. Guys, kahit sa master toilet and bath, mapapansin nyo, naka-wood flooring po tayo. So, ito pong ating water closet. The fixtures are Grohe, yung brand. Ito pong ating lavatory, Grohe. Ito pong ginamit na shower head, Grohe po yan. Mapapansin po ninyo. Tapos meron po ditong wall niche para pagpatungan ng mga sabon at shampoo. Right. Very nice. Okay, so ito po yung second floor. Pupunta naman po tayo ngayon sa third floor. Let's go. Ito po yung sinasabi ko sa inyong wall cladding. So wood po ito, solid wood hanggang kisame. So floor to ceiling po siya. Dito po may malaki po tayo ditong window. Mapapansin po ninyo. Hanggang floor ba to? Pero sobrang laki po niya. Hanggang ceiling siya. Kaya napakaaliwalas. Mas maraming bintana, mas maaliwalas. So dito po may family room or entertainment area ang tawag ng may-ari. Meron po ditong television, meron tayong napakagandang sofa na mapapansin nyo agad na talagang mamahalin talaga itong mga sofa na ito. So dito po may recliner tayo. Habang nanonood ka ng TV yan, habang nanonood ka ng NBA. So napakagandang upuan ito. And then, kasama na po itong tumba-tumba. Alright, dito po meron po tayo uling dining set, good for 8. Kagaya rin yung nasa baba, good for 8 po yan. At ito po ay gawa sa Nara. Mapapansin nyo po, kahit na mga mapapayat itong mga wood na ito ay mabigat. Dahil nga, gawa po sa Nara itong mga ito. Napakaganda. So ito pong floor na to ang may pinakamagandang view sa buong bahay. So mamaya sisilipin po natin mula po rito. Dito po meron na naman po tayong mga old na kahoy na ginawang tables and chairs. Dito po meron po ulit tayong dirty kitchen. At may cabinets din sa baba. Alright? And then, sa part po na ito, meron po tayong toilet and bath. So magkahiwalay po sila. Ito pong bath natin, shower po niya, makikita nyo floor to ceiling po uli yung ating tiles na ginamit. And then dito naman po sa toilet, nandito po yung ating lavatory and our water closet. Alright? Tapos isa pinaka-highlight ng bahay na ito ay ang view niya mula po rito sa balcony na ito. Dito po may open balcony tayo. Tapos sa taas guys, eto, slab pa po yung ginamit dyan. Ibig sabihin, kung gusto nyo pa ng another floor pa na pwede nyo pagtambayan, pwede po kayong maglagay ng hagdanan, siguro dito sa may bandang gilid or dito sa may part na ito. Papunta po sa taas, pwede nyo pa pong i-convert ito na maging roof deck pa. So dito, silipin po natin itong balcony. Kita nyo po, bagyong-bagyo, sobrang foggy, wala na pong ulan sa ngayon. Kapag afternoon po dito, sobrang ganda ng view dito. Makikita nyo po yung dagat, makikita nyo yung sunset dito. Nagkataon lang guys na sobrang foggy po ngayon. Which yung iba dyan, na mga taga-baba, malamang ito talaga yung hinahanap dito sa Baguio City. Yung fog, yung pine trees. So may pine trees po tayo rito. Napakaganda. At ang community na ito, sabi ko nga kanina, sa simula ng video natin, isa po ito sa mga high-end subdivisions dito sa Baguio City. Kung kaya naman yung mga kapitbahay natin, magagandang bahay din po sila. May mga malalaking personalidad na dito nakatira. Politicians, celebrities,
Napakadami po dito sa subdivision natin na ito. So guys, sa palagi ko napakita ko na po sa inyo lahat ng parte ng bahay. Kapag ka-interesado po kayo dito sa bahay na ito, maglalagay po kami ng link dyan sa baba or contact number namin, contact nyo na lang po kami. This is Roman Jonyoso again, your real estate broker. Bye-bye!